Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang atakihin ng ating bida na si Yeonjuka ang buong miyembro ng Red Sand Hideout na nagawang harangin sila sa Mount Bagong, sa Red Sand Hideout, upang magawang mapabilib ang Shattering Heaven Demon Lord bago ang gaganaping Bandit Union. Ay naglakbay ang mga ito sa mahihirap na mga daanan sa kabundukan upang manguha ng kung anong may mga halaga sa mga tao. Kaya naman ay dahil dito ay malaki ang kanilang mga nakuha. Subalit nagkataon naman na nakita nila si Yeonjuka at nakuha ang inis nito, upang magsanhi sa kanilang mga miyembro na mag-collapse at maging hindi na mapapakinabangan pa upang makipaglaban pa sa Bandit Union Tournament. Sa kabilang banda naman, ay nagagalit naman ang leader ng 100-head Demonic King sa kanyang mga nalaman. Sabi nito na mayroon lamang nag-iisang bastardo ang pumapasok sa kanyang isip. Ayon sa balita ay namatay na ito, at bukod pa doon ay iilan lamang ang maaring makagawa ng isang teknik na kasing level ng ginawang iyon ng tao na kanyang naiisip. Kaya naman ay nagtanong ito na kung anong ibig nitong sabihin sa kanyang nakita, dahil kung buhay pa ito ay dapat ay nasa edad na itong 50 sa ngayon. Sabi naman nito na ang tinutukoy niya ay sa tingin niya na nasa edad pa lamang itong 20. Ngunit sa itsura ng batang iyon ay sigurado siya na nasa 15 lamang ito. At ang kanyang pagkakakilanlan base sa itsura ay ang kanyang buhok ay kulay pula, at mukhang parte ito ng Order Sect. Sa narinig naman niyang ito ay sinabi niya na mukhang malaki ang tiyansa na ang sinasabi nito ay ang anak ng kanyang tinutukoy, dahil 20 taon na ang nakakalipas, ay mayroong pagkakataon nang nagtayo sila ng templo sa Jiangnan base sa iniutos sa kanila ng sect leader, at ng panahon na iyon, ay ang bastardong humarap sa kanya kasama ng young master ng Nangang clan, ay kaparehas na kaparehas ang martial art. Ang mayabang na binatilyong iyon ay kalaunan ay nakuha ang titulo bilang ang Moonslashing Swordsman, at nagagalit pa din siya hanggang ngayon kapag naaalala niya ang patungkol doon, ngunit isa lamang siyang hamak na 10-head demon soldier ng panahon na iyon, at ngayon ay nakuha na nito ang kapangyarihan ng 100-head demonic king. Dagdag pa nito na kapag dumating na ang oras na ang kanilang sect ay tumapak na sa martial world, ay ipaghihiganti niya ang ginawang pamamahiya na naranasan niya ng araw na iyon, at kapag dumating na ang araw na iyon, ang pangalang Nangang Clan at ang Crouching Dragon Estate, ay hindi na muli pang makikita sa kasaysayan ng Merem. Sa kabilang banda naman ay sinasabihan ng pinuno ng Mount Wufeng Hideout ang ating bida dahil sa sinabi na nito na huwag nang gagawa pa ng gulo sa pagitan ng Red Sand Hideout, ngunit sabi naman dito ni Yeonjuka na hindi niya na naiwasan pa ito dahil sa sila naman ang nag-umpisa ng bagay na iyon. Nagdaan ang ilang mga oras sa kanilang paglalakbay, sa Wonan Country, sa malapit na bayan, ay ang mga residente ng nasabing lugar na namumuhay ng payapa, ay nakakaranas ng biglaang mga pangyayari. Dahil nang malapit nang maganap ang Bandit Union Tournament, ay maraming bilang ng mga bandido mula sa iba't ibang mga kuta ang nag-umpisang dayuhin ang kanilang bayan. Kahit na ang mga miyembro ng mga Bandit Union ay alam at nagmamasid lamang sa isa't isa, at sa kabutihan naman ay walang malaking komosyon ang naganap. Sabi ng isa na mukhang sa pakiramdam niya na ang mountain hideouts ng Central Plain ay nagsama-sama din dito, at tinanong nito ang kanyang kasama kung hindi ba nakakamangha ang katanyagan ng kanilang Bandit Union. Sabi naman dito ng matanda na ang Bandit Union na ito ay binyansagang walang uliran sa kasaysayan ng Merem, kaya naman ay natural lamang ito. Sa kabilang banda naman, ay napalingon ang isang pinuno ng hideout dahil sa may naramdaman itong kakaiba sa pagdating ng grupo ng ating bida. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nitong tagasunod at sinabi na ang balita patungkol sa paglaki ng bilang ng mga mountain hideout ay totoo, at mukhang ang grupo sa banda roon ay mukhang walang mga alam. Dagdag pa nito na hindi niya maisip kung sa papaanong matatanggap ang mga ito na kabilang sa kanilang Bandit Union, at mukhang tinanggap lamang ang mga ito dahil sa hindi naman masama ang itsura nila. At base sa pagkakakita niya dito, kung paano nila gayahin ang Merchant Union Group, ay kitang-kita naman siguro na galing sila sa mga hindi kilalang mountain hideout, kaya naman ay tinanong nito ang kanyang pinuno na kung sa tingin ba nito ay magiging madali lamang ang lahat kung sakaling ang mga ito ang makakatapat nila sa Bandit Union Tournament. Sabi pa niya na ang iba sa mga ito ay napabilang lamang upang mapunan ang kanilang tamang bilang ng miyembro,
At hindi nito maisip kung papaanong makakatagal ang mga ito sa isang pagsapak lamang. Ngunit tinawanan naman siya ng kanyang pinuno at sinabi na madami pa talaga itong dapat na malaman, sa ganitong kalagayan niya ay hindi nito mararating ang hangganan ng kanyang buhay, kaya naman kung nais pa nito na mabuhay pa ng mahaba, ay mas mabuti na iwasan nitong makaaway ang batang kulay pula ang buhok. Tinanong naman nito kung totoo ba ang kanyang sinasabi, na sinang-ayunan naman ng kanyang pinuno at bukod pa doon ay huwag niyang mamaliitin ang mga nasa beggar sect, dahil kapag napaginitan siya ng mga ito, ay mamumuhay siya ng mas masahol pa sa impyerno sa kanyang buong buhay. Kinagabihan naman, sa One and Country, ay sinasabi naman ng isa nilang kasamahan na kung hindi ba naisip ng kanilang pinuno ang nakakamanghang epekto ng Bandit Union, dahil sa ang lahat ng mga mountain hideout ay nagtitipon-tipon ngayon dito, dagdag pa nito na kahit ang matataas lamang na miyembro ng Union Bandit ay sobra-sobra na para dito, at kapag ang lahat ng miyembro ng mountain hideout ay magsama-sama, ay naniniwala siya na masasabi niya ito na kasing lakas ng isang hukbo. Nang bigla naman siyang sinabihan ng kanilang pinuno na tigilan na nito ang mga walang kwentang bagay at mag-umpisa ng mag-ayos ng kanilang mga kagamitan, dahil sa kailangan niyang samahan siya sa kung saan, nagtanong naman dito ang kanilang ikalawang kapatid na kung saan naman sila magtutungo. Sabi naman nito na nagtungo na sila dito, kaya naman ay kailangan nilang batiin ang kanilang mga kapatid sa Mount Dobby Hideout. Sabi naman niya dito na magkikita naman din sila dito kaya naman ay sa tingin niya na hindi na nila dapat pang gawin ito. Ngunit sabi naman niya dito na kinuha sila ng mga ito at inilagay sa kanilang pangangalaga kaya naman ay isang tamang asal lamang na puntahan nila ito upang unang batiin. Sa kabilang banda naman sa kailaliman ng gabi, ay tahimik na nakahiga ang ating bida sa isang sulok ng kagubatan, nang bigla naman na may dumating at sinasabi nito na sa wakas ay nakita niya din kung nasaan si Yonjuka. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano naman ang ginagawa niya dito dahil sa kanina pa niya ito hinahanap sa kung saan. Sabi nito na ang lahat ay inaayos na ang kanilang mga dalang mga gamit at naghahanda na, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito. Sabi nito na marami siyang dapat na isipin at kaya siya naparito ay upang makakuha ng mga sagot, ngunit bigla naman niyang tinanong ang babae dahil sa palagi nitong kasama si Cheon, ngunit hindi niya nakita ang mga ito nang magkasama sa nagdaang mga araw at mukhang nagkaroon sila ng away sa pagitan nila. Hindi naman ito sinang-ayunan ng babae at sinabi na bakit naman sila mag-aaway, ito ay dahil lamang sa si Cheon ay laging nasa tabi ni Chulsan ng mga nagdaang araw, at sa palagay niya na nakakagambala ito sa dalawa kapag kasama niya ang mga ito. Kaya naman ay sinabi ni Yonjuka na kung hindi naman pala sila nag-aaway ay mabuti ito. Matapos ay tinanong niya ang babae na kung nais ba nitong samahan siya na umalis sa lugar na ito, na mabilis naman niyang sinang-ayunan. Habang naglalakad naman ang dalawa sa isang parte ng kagubatan, ay sinabi ng babae sa ating bida na labis siyang nagulat dito, dahil sa ang akala niya ay wala itong kahit na anong ikinakabahala, dahil sa taglay nitong lakas ay bakit naman siya magkakaroon ng kahit na anong problema. Sabi naman dito ni Juko na tama siya dahil sa ngayon ay wala naman siyang problema, dahil dito ay mabilis naman na sinabi ni Sobek na kung ang ibig sabihin ba ng ating bida ay nagkaroon ito ng problema noon, at bukod pa doon ay hindi pa nito naririnig ang kwento ng kanyang nakaraan, ngunit sabi naman dito ni Yonjuka na hindi naman ito ganun kaimportante para ikwento pa niya. Sabi pa nito na ang kanyang iniisip ay patungkol sa kanilang mga magulang noon. Ngunit hindi naman niya maalala ang muka ng mga ito, dahil dito ay nagtataka naman si Sobek na kung bakit naman hindi nito matandaan ang muka ng kanyang mga magulang. Sabi ni Juko na ang kanyang ina ay namatay habang siya ay ipinapanganak, at ang kanyang ama naman ay hindi niya nakita ng maayos ang muka nito hanggang sa makatungtong na siya sa edad na 6, kaya naman ay hindi na nakakapagtaka para sa kanya na hindi niya maalala ang mga ito. Ngunit malinaw niyang natatandaan ang taong kanyang lubos na kinamumuhian, dahil sa ang taong ito ay binalak na patayin siya. Nagulat naman dito si Sobak sa sinabing ito ni Juka, kaya naman ay nilinaw nito na kung ang sinasabi ba niya ay noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Sabi pa nito na kung ano naman ang rason kung bakit ang kanyang buhay ay nasa panganib na sa kanyang murang edad, at mukhang siya ay mula sa isang mayamang pamilya, na hindi naman sinang-ayunan ng ating bida.
Matapos ay tinanong naman ni Sobak ito na kung buhay pa ba ang kanyang tinutukoy, na sinang-ayunan naman ni Yeonjuka, kaya naman ay galit nitong sinabi at inaya ang ating bida na puntahan na nila ito ngayon upang makapaghigantay. Ngunit sabi naman dito ni Juka na hindi niya ito gagawin, kaya naman ay sinabi nito na kung bakit hindi kung kaya naman niyang paslangin iyon kahit gamit lamang ang kanyang isang daliri. Malungkot naman nitong sinabi na ang taong kanyang tinutukoy ay ang kanyang madrasta, dahil dito ay bigla naman na natigilan si Sobak. Bilang ang ating bida na si Yeonjuka ay nag-umpisa ng ikwento kay Sobek ang patungkol sa Crouching Dragon Estate, ay hindi nito alam ang kanyang mga dapat na sabihin at nanatili lamang na tahimik. Inasahan na nito na si Yeonjuka ay mayroon ding problema sa kanyang nakaraan, dahil sa ang lahat ay may mga malungkot na storya na dapat na sabihin. Subalit ang batang lalaki na mas bata kung titignan kumpara sa kanya, ay maaring pagtagumpayan ang kahit na anong panganib at paghihirap. Kaya naman ay naisip nito na hindi niya naranasan ang magkaroon ng malaking paghihirap sa kanyang nakaraan, at itong si Yeonjuka, na lagi niyang kinaiinggitan ay may malungkot palang karanasan. Nang bigla naman na natigilan si Yeonjuka nang mapatingin ito sa babae, dahil sa bigla na lang itong umiyak, matapos na humingi ito ng tawad sa ating bida, ay sinabi nito na hindi niya alam na dumaan pala ito sa ganung sitwasyon, dahil dito ay tinanong naman siya ni Juka na kung may nasabi ba siyang hindi nakakatulong para umiyak siya dito ng ganito, sa nangyari ay humingi na lang dito ng paumanhin ang babae. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang batas ng Bandit Union ay sinasabi na hindi sila pinapayagan na hadlangan ang paglalakbay ng ibang mga mountain hideout, subalit sabi ng pinuno ng Red Sand Hideout na ang bastardong umatake sa kanyang Red Sand Hideout at tumulong sa Merchant Group, ay nakita niyang naririto. Ang mga ito ay miyembro ng Mount Wufeng Hideout at nagpanggap ang mga ito bilang mga escort ng Merchant Group, at sa oras na ito kung kailan magaganap ang Great Bandit Union, ay naniniwala siya na isang kamalian ang hayaan lamang ang kanilang mountain hideout na magpatuloy kahit pasinira ng mga ito ang kanilang batas, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit siya humiling na makipagkita sa kanya. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na Shattering Heavens Demon Lord na kung ang nais ba nitong sabihin sa kanya na ang Red Sand Hideout ay tinalo lamang at ito ay ng bagong gawang Mount Wufeng Hideout, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ba ang gusto nitong ipaalam sa kanya. Nagtanong naman ang pinuno ng Red Sand Hideout na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya. Sabi nito na kung ipinagmamalaki niya ba ang kawalan ng kakayahan ng Red Sand Hideout, o nanunuya ba siya sa lakas ng Mount Wufeng Hideout. Sa sinabing ito ng kanilang pinuno sa Bandit Union ay wala naman itong maisagot, sa isip naman ng ika-12 demonic king na si Yingale Feline Lord, na kung ang tinutukoy nito ay ang Mount Wufeng Hideout, ay mukhang ang bastardong batang iyon ang tinutukoy nito, at hindi na nito pinapansin ang mga posisyon sa ranggo sa loob ng Bandit Union, at ang batang bandido na iyon ay walang kahit na anong respeto sa kanyang mga nakakataas, at labis na nagagalit ito sa ating bida na si Yeonjuka. Nang bigla naman siyang napansin ng kanilang pinuno dahil sa ipinapalabas nitong malakas na killing intent sa katawan, matapos ay sinabihan naman nito ang pinuno ng Red Sand Hideout na tatandaan niya ang mga sinabi nitong detalye sa kanya at maaari na itong makaalis, na sinang-ayunan naman nito kaagad. Ngunit habang papalabas ay napapatanong naman ito na kung ano naman kaya ang nasa isip ng kanilang head hideout leader. Nagsalita naman ito at tinanong ang ika-12 demonic kings at sinabi na ang binatang tinutukoy ng isang iyon ay ang sword-wielding bandit ng Mount Wufeng Hideout, at kung natatandaan ba niya ang batang iyon. Sinang-ayunan naman niya ito at sinabi ang binatang iyon ay mukhang wala pa sa edad na 20. At para sa kung sino na hindi pa nakakamit ang kanyang kapanahunan, ay masyado ng malakas ang loob nito. Nagtanong naman dito ang kanilang pinuno na kung ang ibig ba nitong sabihin, ay tinalo lamang ang disciple ng Shattering Heavens Demon Lord ng kung sino na wala sa edad na 20, at habang lasing na lasing. Habang pinagtatawanan siya ng iba niyang mga kasamahang Demon Kings ay sinabi nito na sa tingin niya ay madami siyang nainom hindi gaya ng kanyang palagi ang ginagawa. Kaya naman ay malakas nitong sinabi na kung ganun ay nakapagdesisyon na siya,
na kung ang batang iyon na mula sa Mount Wufeng Hideout ay magpapakita sa Bandit Union Tournament, at kung ang batang iyon ay makisali sa magaganap na labanan ay kailangan niyang komprontahin ito, siya na ang Yin Gale Feline Lord. Nagtanong naman dito ang Feline Lord na kung tama ba ang kanyang narinig mula sa kanya. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na gaya nga ng sinabi niya na nakagawa ito ng pagkakamali habang siya ay lasing. At siya bilang ang Shattering Heavens Demon Lord, ay nagkaroon ng isang disciple na nagawa lamang na matalo ng isang bata na wala pa sa edad na 20, at ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya, kaya naman ay kapag natalo muli ito sa magaganap na kompetisyon, ay ang kanyang posisyon ay babawiin bilang isa sa 12 Demon King at muling magtutungo sa pagsasanay sa loob ng 10 taon. Sa narinig niyang ito ay bigla naman siyang natigilan dahil mukhang ang nais nitong sabihin sa kanya na kailangan niya muling bumalik sa impyerno, nang bigla naman siyang sinigawan nito at tinatanong na kung bakit mukha yatang nabigla ito sa takot sa batang iyon, at tigilan na nito ang pagkontra sa kanyang mga sinabi. Dahil dito ay wala siyang magawa kung hindi sabihin na siya ay ang Yin Gale Feline Lord, ay tinatanggap ang utos ng kanyang master. Sa isip naman nito na ang sitwasyon na ito ang hindi pinakamaganda, dahil kapag nilabanan niya ang mabigat na kalaban kagaya ng isang iyon, ay para na din niyang naranasan ang 100 pagkatalo sa 100 labanan, at umaasa siya na sana ay may magawa pa itong ibang paraan. Matapos nito, sa lugar naman ng ating bida, ay masayang-masaya ang kanilang pinuno na ang pagdating ng ipinagmamalaki ng Bandit Union, ang Yin Gale Feline Lord. Matapos ay tinanong naman nila ito kung bakit ito napadalaw sa kanilang lugar. Sabi nito na narinig niya na ang Mount Wufeng Hideout ay dumating na sa kanilang lugar ngunit hindi niya agad na napuntahan ang mga ito. Sabi naman ng kanilang pinuno na kung ipinatawag lamang sila nito ay baka napatakbo pa silang nagtungo sa kanya, kaya naman ay agad na pinapasok na niya ito sa loob, ngunit hindi naman siya pinapansin ng ating bida at nagpapatuloy lamang ito sa kanyang pagkain. Sa isip naman nito ay galit na galit siya sapagkat tinuturing siya ng mga ito bilang ang kanyang mga kapatid sa bandido, at kung hindi lang dahil sa kanyang pagkakamaling nagawa sa Mount Wufeng Hideout, ay isa lamang mga bastardo ito sa kanya na walang karapatang makita siya ng harap-harapan. Nang bigla naman siyang binati ng 2 dalaga sa Mount Wufeng Hideout, binati naman ni Cheo ng kanyang pangangatawan dahil sa mas naging maayos itong tignan kumpara sa nakaraang pagpunta niya sa kanilang kuta. Dahil dito ay hindi na naman ito napigilan ang kanyang sarili na mahulog sa 2 dalaga sa kanyang harapan at tinanong ang dalawa na kung tinawag ba siya ng mga ito bilang kanilang kapatid sa bandido. Sinang-ayunan naman ito ng dalawa at ito ay naganap noong siya ay nagpunta sa kanila noong gabi na iyon ay naging kapatid na siya ng mga ito sa bandido. At sinang-ayunan din naman ito ng iba pang mga kasamahan nila, kaya naman dahil dito ay napasabi siya na ang salitang kapatid ay magandang pakinggan para sa kanya. Ngunit bigla naman niyang pinutol ang kasiyahan ng mga ito, at sinabi na ang rason kung bakit siya naparito sa kanila ngayong gabi, ay upang masigurado na ang kaganapan na sa wakas ay mag-uumpisa na ngayong araw at magpapatuloy pa ng 4 na araw, ang Bandit Union Tournament, ay maidadaos ng maayos at walang kahit na anong sagabal. Matapos ay tinawag naman nito ang atensyon ng lahat, at sinabi na ang kung sino ang unang makikilahok sa Mount Wufeng Hideout, ay kailangan nilang sabihin sa kanya, matapos na makuha ng mga ito ang araw ng kanilang pakikilahok. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.